Ako po ay si Attorney Vic Rodriguez, Pilipino abogado maisog at formal at opisyal na aplikante ninyo pagka-senador. Okay. Nakilala kayo, Attorney Vic, bilang talagang supporter at kasama kayo doon sa campaign ni PBBM na ngayon nga, ayun na, presidente na natin. Naging executive secretary po kayo. So yung relasyon po ninyong dalawa talagang nakita ng taong bayan na napaka-solid. Ano ba yung pinakamabigat nyong dahilan sa pagtalikod sa kanya at pagiging kritiko ngayon? Personally, wala kaming naging problema ni Pangulong Bongbong Marcos nung kami magkasama, even before siya naging presidente and all the time that I was in Malacanang and serving as executive secretary. Subalit, hindi naman kasi ang loyalty ko sa isang tao eh. I campaigned very, very hard at lahat ng aking lakas at nalalaman patungkol sa isang matiwasay na kampanya dahil naniwala ako na magsisilbi kami ng tapat sa sambayan ng Pilipino. At pagka hindi na yun yung direksyon, ako ang nahihiya, Cheryl, dahil alam naman din ninyong lahat, with all humility, ako nakaharap eh. Ilang beses akong humarap sa napakaraming tao. Sabi ko sa kanya noon, at ito'y nasa libro ko rin, yung mga alingas-ngas, intrigahan, yung nagmumura sa likod ko, wala namang kaya magmura sa harapan ko eh. Nung nandoon ako sa Malacanang, mga hindi na pagbibigyan, kaya ko yun. Pero hindi ko kakayanin pag ang magmumura na sa akin, yung 31 milyong Pilipino. Ibig sabihin, binigo natin sila. Ayaw ko. Ayaw ko. So kayo ba ay, ang sinasabi kasi, tinanggal o napilitang nag-resign or talagang nag-resign? Nag-resign ako, Cheryl, because from executive secretary, merong akong appointment as the Presidential Chief of Staff. At prior to my appointment as Presidential Chief of Staff, ay napirmahan yung Administrative Order No. 1. Yan ay officially released sa Malacanang Records Office. At yan ay nandiyan yan, naka-record yan. Kaya lang, wala nang dahilan na magtagal pa roon dahil hindi naman magbabago na yung direksyon tinatahak nila eh. Sir, by that, are you implying na hindi siya nagsisilbing tapat? I'm referring, of course, to the President. Kasi ito pong sabi niya, I think the other day, sabi niya about you, if he believes in what he is saying, why did he work for me? I did not work for him, Ed. I've helped him. Iba yung nagtrabaho ka sa isang tao. May sahod yun, Ed. Wala akong kinuhang pera sa kanila. And all the time that I was Executive Secretary, this you ought to know. Wala ako sinahod, ni isang sentimo. You can check COA, you can check Malacanang. From the Marcoses to accountability, nabanggit na po niyo yun eh. Interested ako dun sa platform niyo, you want to lower the threshold for plunder, no? From, medyo may maliit yun, 1 million. Baka katakot-takot, maubos yung gobyerno natin from 50 million to 1 million. Ami, nung huli ko nag-usap si Attorney Vic, sabi niya pa 5 million. Kaya nagtaka ako, binaba niya na ngayon sa 1 million. Baka mamaya, 500,000 yan. Sinusubaybayan ko rin naman yung kolum mo, Ami, at kay galit ka rin sa nag-expose ka rin ng mga korap. Ang totoo naman talaga, kahit ang ordinaryong tao sa kalsada, galit sa corruption dahil sabi ko nga, yan ang alpha and omega ng maraming kahirapan nating Pilipino. And yes, the last time I was a guest ni Ms. Cheryl, ay 5 million yan. 5 million ba tayo nun? Wala pa dyan yung anomalous, illegal, immoral, unconstitutional, and criminal bicameral conference committee report. Eh sinasalaula pati yung proseso ng pagpasa ng budget eh. 28 items blanco na nagkakahalaga ng 241 billion. Kaya sabi ko, hindi, baba na natin ito. Kung bababa mo lang din, baba mo na ng 1 million. And I think it will be a deterrent. It will serve as a great deterrent sa mga magnanakaw. And I believe, hindi na ipapasa yung posisyon sa kamag-anak eh. Bakit? Nakaamba yung plunder eh. Pagka kumati-kati kamay mo't nakialam ka riyan eh. And then after that, I was saying, and I'm still advocating for it, balik natin yung death penalty doon sa lahat na makakasuhan at mapapatunayan na guilty sa kasong plunder. Nang sa ganun, hindi mo na pag-aari yung pwesto. Bakit? Hindi mo naman siguro gusto mabitay yung anak mo, yung asawa mo, yung mga sino pang sumunod sa'yo dahil wag mo nang pakialaman yung pera ng gobyerno. Yung death penalty, isang pinakamalaking hindrance dyan. Well, we are expecting very strong pushback from the Catholic Church, of course. Paano po yung haharapin yon kung sakasakali? Because you are advocating, hindi ba kayo nag-aalala na maapektuhan yung kampanya nyo ngayon? Hindi.
Dahil sinasabi ko lang naman yung totoo at nararamdaman ng ordinaryong Pilipino. Sinasabi sa banal na kasulatan namin, huwag kang magnakaw. Hindi naman sinabi na huwag kang magnakaw at huwag mong paabutin ng 50 million. Ang pagnanakaw ay pagnanakaw. Whether isang sentimo o 50 million. Simple lang naman yung Biblia eh. Di pasimplihin din natin yung batas ng tao. Now I'm talking about the death penalty. Yes. O huwag kang magnakaw and then yung death penalty isunod natin. Dahil kada pisong ninanakaw, kinabukasan ng batang Pilipinong ninanakaw din eh. Kada pera na linalabas natin sa budget na ninanakaw, ilang bibigyan hindi nakakakain ng tama. Iyon ang ating labanan. Let's get real. Ang problema natin talaga, korupsyon eh. Bata pa ako, yan na naririnig natin. Hindi naman nabawasan eh. Nag-escalate pa eh. Is it the punishment, death penalty for 1 million pesos to be considered plunder, or is it the enforcement? Kasi in all those years that we had the death penalty, ang mga na-death penalty talaga, Mahihirap. mahihirap, sir. Respectfully, Si Pangulong Erap was convicted of plunder. Of course, wala na death penalty noon. But Na-pardon. and even then, na-pardon pa. So And you have Jim that. Kirvan You have again. that. You have possible talaga. Inaral ko rin naman yan, Ed, with all due respect to you, hindi pwedeng maging sukatan yung huling death penalty dahil isa lang naman ang nasentensyahan pagkatapos nung sinuspindi. Si Echegaray. The last one, si Leo Echegaray. After that, tinigil agad eh. So how can you measure the success of a particular law meeting out death penalty kung isang beses pa lang? Hindi magkakaroon siya ng epekto eh. Let it run. Hayaan mo lang. Bakit sa Singapore merong pang ganun? Napakayaman. Bakit sa Vietnam ganun para malabanan ng korupsyon? Well, so clearly, they're more efficient when it comes to enforcement of their laws. My question is that, is it the punishment or fixing the enforcers so that you really get to catch the people who... Pagka nakasuhan ka ng plunder na 1 million, halimbawa yung threshold, hindi mo pwedeng sabihin pag naging final na yung hatol sa'yo na hindi ka binigyan ng due process eh. Bakit? Walang nagnakaw sa gobyerno na mahirap, unang-una. And you're going to get the best law firm or lawyers to represent you. Nandiyan na magta-trial kayo sa RTC or Sandigan Bayan. Pag natalo ka dyan, mag-a-apila yan eh. All the way sa kung ano-anong korte hanggang Supreme Court. Pagka umabot ka sa sukdulan, guilty ka sigurado. So wala tayong debate dun. Kung sino mahahatulan yan, all the way to the Supreme Court, guilty ka. And then this is the penalty that should be meted out. Hindi ka nag-resign pero tinanggal because of money issues na binebenta or tumatanggap para sa certain possession sa pamahalaan. Wala silang mailabas dahil wala. Lahat ito'y paninira. Noong ikaw ay bumitaw sa pwesto or sinasabing dahilan, isa sa dahilan ng sinasabi ng ibang kampo na kaya hindi ka nag-resign pero tinanggal because of money issues na binebenta or tumatanggap para sa posisyon, bayad para sa certain possession sa pamahalaan, sa pagpili. Kasi kasama kayo sa pumipili sa mga nag-a-appoint during that time. Masasabi mo ba at matitignan mo ba sa mata ang bawat sinong magtatanong sa iyo na wala kang natanggap na pera para kapalit ng isang posisyon sa PBBM administration? Lahat kayo. Kaya kung kayong tingnan sa mata. Lahat kayo. Hanggang ngayon, kung totoo yan, ni isang kaluluwa, walang humarap at nagsabing, hiningan mo ko na, wag na yung tumanggap, malabo yun eh, hindi na totoo yun eh. Yung hiningan mo na lang, na hindi nakapagbigay dahil walang pera, pero gusto lang maglingkod sa gobyerno, yun lang eh. Wala silang mailabas dahil wala. Lahat ito'y paninira. Pati yung sa issue ng asukal, ako nagpahuli ng bandang huli, akin daw yung shipment. Ako nagpahuli ng asukal. At napatunayan ko na higit na maraming asukal na ini-smuggle at nakatago sa mga bodega kesa doon sa 300,000 metric tons na linalaman ng sugar order, correct me if it's 3 or 4, 3, ng sugar order number 3. Higit na marami yung landed at yung ini-smuggle. Fact of the matter, yung barko na nag-unload sa Subic, pinatali ko yun, yun yung term. Ibig sabihin, hulihin mo rin yung barko. Bakit ko ginawa yon? Mas mahal yung barko sa laman ng mga kargamentong smuggled na sugar. And I want it to serve as a notice to the whole shipper around the world, huwag kang magpapagamit ng smuggling dyan.
Pati barko mo huhulihin. Lugi ka sa binayad sa'yo ng shipper. Ako nagpahuli nun. And I have tapped the intelligence service of the Armed Forces of the Philippines in locating all of these smuggled sugars and yung mga asukal na hoarded. Naka-record yan. Ako nagpahuli niyan. Attorney, kumusta yung kampanya niya? Because you're rating, I think, 25 to 29 sa survey. 20, Kamusta po yung kampanya niyo ngayon? Well, tuloy lang ako. Alam mo naman namin, veterano ka na rin ng pag-cover ng kampanya. Mahirap ang independent candidate. But when I filed my candidacy, talaga naman, ang sabi ko, ang aking gustong kasama ay ordinaryong Pilipino para hindi tayo compromise pag tayo pinagpala at pagbigyan ng pagkakataon magsilbi. Dahil alam naman din naman natin na my loyalty really is to the Republic of the Philippines. Mahirap, maraming challenges, but it's a different thing when we are on the ground. Mainit yung tanggap ng tao. Will it be enough to get me a seat in the Senate? Hopefully. Hopefully. Bakit ka ba talaga tumakbo? Ang sinasabi nila ay dahil nahikayat ka ni dating Pangulong Rodrigo Duterte or dahil din sa kay PBBM? No. Bongbong is out of the equation sa aking pagdedesisyon. At pati si Pangulong Duterte, siya lang una nag-encourage sa akin. Kaya lang, nung tinitingnan namin, hindi tayo pa pwedeng walang magiging tunay at maisog na oposisyon. Wala na nga. Kita nyo naman kung paano pinasa yung budget eh. Talagang sinalaula yung proseso, sinalaula yung ating saligang batas. That's not the way to go. 28 items, blanco, 241 billion pesos. Hanggang ngayon, hindi nila mailabas yung enrolled bill. Walang enrolled bill na may pakita. And then initially, sinasabi na kami nagsisinungaling, fake news. Bandang huli, iba na sinasabi nila eh. Basta hindi kasalanan ng Malacanang yan, out kami dyan ha. Naglalaglagan na sila eh. At nakakainsulto, yung isang mambabata, sinasabi ministerial duty lang daw yan ng technical working group. Really? 241 billion ministerial? Paano naging ministerial duty 241 billion blank? Pag blanco yan, it entails an exercise of discretion. You do not delegate something that has been delegated already to you by the Constitution. Pero tanging mangbabatas ang pwede magpasa ng budget, hindi ang technical working staff. Bawal yun. Bakit ka dapat tanggapin ng taong bayan bilang isang senador? Unang-una, ako'y nagpapasalamat sa inyong tatlo sa pagkakataong ito. Ako ay umiikot sa mga iba't ibang lugar, sa iba't ibang programa, handang magpasuri, magpakilatis, magpatimbang, magpasukat. At kung sakasakali na ako'y pasado sa qualification or criteria ng sambayan ng Pilipino, nakikiusap po ako na pahiramin ako ng inyong mandato at ako'y dalhin sa Senado. At ngayong 2025, sabi ko nga, panahon na magdala tayo ng bago sa Senado. At eto tayo ngayon, kandidato, opisyal na aplikante, sana makonsidera ng sambayan ng Pilipino dahil tangan ko nga itong pagiging tunay, tapat at maisog na oposisyon at ganun din sinusulong ko yung war on corruption. Hindi lang siya campaign slogan. Binanggit ko na ating amendahan yung plunder law, baba nating threshold from 50 to 1 million. Pagka nagawa na natin yan, bilang senador ninyo, isunod natin ang pagbabalik ng death penalty at taon-taon babantayan ko yung pagpasa ng ating tao ng budget nang hindi na maulit itong illegal, immoral, unlawful, unconstitutional, and criminal 2025 budget. Thank you so much for coming. Thank you. Thank you. Thanks, sir. Thank you. Thank you po. Good luck. It's up to the people to say whether I'm able to articulate my message enough for them to understand and appreciate. And of course, the panel, yung panel ang sasagot. Whether na-articulate ko sa kanilang mga analytical, incisive, and critical questioning yung aking mga naging mensahe.